magandang umaga mga kapuso. Welcome po ulit sa Unang Hirit. Kamusta ho ang inyong weekend? Kamusta? Sana nakarelax tayong lahat. At heto, sasabak na naman tayo muli sa trabaho, syempre. Uy, pero para sa karamihan sa inyo, 4 na araw lang po ang trabaho this week dahil sa Miyerkules, wala na naman pasok para sa isang makasaysayang tagpo sa ating bansa, ang inaugurasyon ng ika-15 Pangulo ng Pilipinas, si Benigno Simeon Juanjo Aquino III. Very exciting. exciting. Very historical. Historical ang dating. Tanong, ano nga kaya ang maasahan natin mula sa bagong administration, Aquino? Diba? Ito na nga ba ang hudyat ng tuluyan pag-asenso ng ating bansa? O patuloy pa rin pagkapako ng mga naipangako? Uy, wag Sana naman wag naman. sana. Sana Diba hindi ito na yung naman. Positive thinking. Positive Yes, thinking. sinasabi There's nila, hope. this is the big There's hope. change. So yan po yung mga dapat ating bantayan bilang mga Pilipino at talagang may magagawa tayo. Yes. True. Hello. Good morning, Luan. Siya si Bella ngayon. Bella ng Twilight. Diba? Bella. Kung nakikita natin lahat nakaitim di ba? Ako si Jacob, kaso walang abs. Walang abs. Walang abs. Alright, eto na ho, simulan na natin ang mga pagbabantay sa makasaysayang panunumpa ni President-elect Noynoy Aquino sa ating Top Hirit. Makibalita na po tayo sa mga paghahanda sa Quirino Grandstand sa Maynila at kasama natin doon si Rhea. Good morning, Rhea! Dalawang tulog na lang, Rhea, inaugurasyon na ni President-elect Noynoy Aquino. Handang-handa na ba ang Quirino Grandstand para maging sentro ng makasaysayang pangyayaring ito sa Miyerkules, Ray? Good morning, Connie. At syempre sa buong barkada ng Unang Hirit, 90% na nga pong tapos ang pagsasaayos o 90% ng tapos ang pagsasaayos dito sa Quirino Grandstand para sa magiging inaugurasyon ni na President-elect Noynoy Aquino at Vice President-elect Jejo Marbinay ngayong araw po ng Miyerkules. Tatapusin na lang po ang pagpipintura at sisiguraduhin matibay itong dagdag na silong na ikinabit nila para hindi maulanan o maarawan ng gusto sina Aquino at Binay at ang mga dadalong foreign dignitary at VIP. Hanggang 4,000 raw ang kayang i-accommodate sa grandstand. Naitayo na rin po ang mga platform para sa mahigit 1,500 accredited na mga taga-media na magko-cover ng inaugurasyon. Pati po yung parking, inaayos na rin para maging maluwag ang daloy ng sasakyan. At magdaragdag rin po ng mga CCTV cameras sa loob at paligid ng grandstand. At simula kaninang hating gabi, itinaas na sa heightened alert status ang buong pwersa ng NCR Police Office. At mga kapuso, ngayong araw naman, inaasahang magkakaroon po ng rehearsal dito para sa magiging programa sa inaugurasyon. Ayon po sa inaugural committee ng ni President-elect Noynoy Aquino, ito ay para maorasan nila kung gaano tatagal yung kanilang programa. Pero hindi na po dadalo sa rehearsal si President-elect Noynoy at sa halip ay bibigyan na lang daw siya ng briefing. Promise ng Team Noynoy, malaking produksyon ang mapapanood ng sambayan ng Pilipino sa Miyerkules. Si Maestro Ryan Cayabyab ang kukumpas sa Philippine Philharmonic Orchestra na magtatanghal sa inaugurasyon. At yung barangay captain namang ikinokonsiderang magpapanumpa kay Aquino, syempre meron din pong papel, siya raw ang hahawak sa Biblia ng incoming president. Ang maghahawak naman ng Biblia para kay Vice President-elect Jejo Marbinay, posibleng isa sa mga anak nito. Back to studio. Thank you very much, Rhea Santos. Samantala, kung ang Quirino Grandstand 90% complete na, ang Quezon Memorial Circle kaya handang-handa na para sa post-inaugural party. Yan ang ating aalamin kay Oscar Oida. Oscar, handa na ang lahat dyan sa circle? Connie, sa mga sandali ito ay parang pangkaraniwang araw lang, patuloy pa rin yung mga nagja-jogging. Ang talagang kapansin-pansin dito ay yung mga inihahandang mga scaffolding para nga sa mga preparasyon para sa street party sa matapos ang inauguration ng ika-15 Pangulo na si Pangulong Noynoy Aquino. At dito nga tayo sa may Quezon Memorial Circle, makikita na natin yung mga paghahanda. Nakita na natin yung mga ibang PA system na pag-alaman natin ilalatag na mamaya nga para sa nasabing selebrasyon. At yung mga tao ay naghahanda na rin para nga ipagpatuloy yung mga platforms na itinatayo dito sa Quezon Memorial Circle. Nandyan na rin yung mga bleachers na nakita natin nakatayo na rin. At kasalukuyan ngayong hinihahanda yung entablado na pinaniniwalaan ng paggaganapan ng street party. At kaugnay nga ng street party, Connie, balita natin ang ihahanda raw pagkain sa street party na yan ay mga street foods. At wala babagay naman. Connie? Maraming salamat, Oscar Oy, na nag-uulat mula sa Quezon Memorial Circle.
At alamin naman natin ang posibleng maging lagay ng panahon para sa nalalapit na inaugurasyon ni President-elect Noynoy Aquino. Makakapanayan po natin sa pamagitan ng telepono si Bernie De Leon, weather forecaster ng Pag-asa. Good morning, Bernie! Yes, Kapusang Lynn, magandang umaga din po sa inyo. Ay, Bernie, magiging maulan ba sa inaugurasyon ni President Noynoy sa Wednesday? Sa kasalukuyan, Lynn, yung low pressure area na ating patuloy na binabantayan, huling namataan sa layong 580 kilometers silangan po ng Mindanao, kung saan nakapaloob nga ito sa tinatawag nating intertropical convergence, kung saan ito yung nakaka-apekto dun sa Kabisayan at Mindanao. Dahil nga dito sa pagpapalapit na low pressure area, posibleng magbigay ito ng mga paulan sa mga susunod na araw. Pero hindi naman malabagyo. Yung kumbaga pa konti-konti lang. Apo. Panaka-naka lang. Okay, pero the past few days kasi medyo paulan, tigil, ulan, tigil, ulan, tigil. So ano ba yung dahilan nun? Dahil po sa mainit na panahon sa umaga, pagdating po ng hapon sa gabi, nagkakaroon po tayo ng mga thunderstorms po. So yun po yung mga nagpapaulan dito sa Luzon. Okay, pero wala tayong nakikitang bagyo pa as of now. Apo, yun lamang po ang patuloy natin na minomonitor yung low pressure area po. Alright, maraming salamat. Bernie De Leon, weather forecaster ng Pag-asa. Alright, pagkatapos ng inaugurasyon sa Miyerkules, alam na natin lahat ng isang engranding victory party ang kasunod. Pero may isang mahalagang tao na posibleng umabsent sa occasion. Sino kaya to? Panoorin natin. After the inaugural ball, saan po ang punta niyo? Uwi na ako sa bahay namin. Wala, hindi na ako punta sa circus. May celebration yun nung noon. Kanilang celebration. Di ako naman may celebration din. Sa bahay niyo na po Sa tapat ng bahay namin. Kinumpirma na nga po ni Vice President-elect Jejomar Binay ang balitang hindi siya dadalo sa victory party na inihanda sa Quezon City Memorial Circle pagsapit ng gabi ng Miyerkules. Paliwanag niya, hindi naman para sa kanya ang nasabing okasyon. Pero may dadaluhang sariling party si Binay sa tapat lang daw ng kanilang bahay sa Makati City. Pero tiniyak ni Binay na pupunta siya sa inaugural ball sa Malacanang ng gabing dinglo. Personally, siguro dumaan siya ng konti para pagbigay suporta kasi administrasyon nilang dalawa ito eh, di ba? Pero sabi niya nga, may mga naihanda na rin daw, may mga bisita na rin nag-aantay. Pero mas bagay, ang sabi naman niya mag-aantay, kumbaga nandun pa rin naman siya. Sadalo siya mismo doon sa inaugural ball. Of course. Oo. At saka paalala lang natin doon pa rin na doon sa, kanina kasi di ba sa weather forecast, ang sinabi sa atin medyo magiging maulan. So, dun sa mga darating, kasi sabi nila 150,000 or so ang ina-expect. So, magdala na rin ho kayo ng sarili niyong mga payong. Although, meron daw ipamimigay. Oo, pero huwag kayong Diba, umasa na lahat kayo mabibigyan, di ba? Huwag tayong umasa doon. At saka, syempre, remember yung paalala po nila o hiling nila